mas maganda kung ang pasyente nagbibigay ng impormasyon, the right information to the doctor. Kung hindi naman, baka may misdiagnose ang individual. Okay. Pero dito naman kasi, pag na-misdiagnose, ng gamot, ano magagawa mo? Wala. Ano, magdidemanda ka? Ay sa ating naman ng hustisya dito, baka makamatay ang demanda mo, wala pa nangyayari. Di ba? So, marami bang practitioners ng homeopathy dito sa ating bansa? Medyo marami-rami na rin po. Naging interest na mag-shift into. Okay, pero hindi sila, meron bang makukunan ng listahan na doktor na ganyan? Kay Brad Vic po sa PICAM. Sa PICAM, nandiyan yung mga... Sa Philippine College for Advanced Medicine, makakakuha po kayo ng listahan ng doctors that also practice homeopathic medicine. But meron bang nagpa-practice ng homeopathic medicine? Necessarily a doctor? Meron pong iba nagpa-practice din. So, hindi ko lang po alam ang way ng kailang pag-prescribe. Legally, is homeopathic medicine recognized by this country? Medyo, Although you have PITAC, no? Which encourages alternative modalities. Dati, tanda natin, yung homeopathic doctors, alam mo sa Buckingham Palace, meron silang homeopathic doctors. No? Nag-aalaga sa at saka mga kasi ang tradition ng homeopathic medicine is already very well established. No? Pero dito sa atin, medyo hindi pa. Masyado tayong attuned lang sa kano eh. Correct. Now, what happened, sinasabi natin mga kano, now, in America, nag-uumpisa na. Hindi lang naumpisa, marami nang nag-a-practice because nakikita nila yung kanilang practicality na identifying a certain disease or identifying certain toxin and then providing the particular for that purpose. Okay, from 915-723-3305 from Jason Alas ng Mindanao. Good morning po. Magandang umaga din sa iyo. Ano po ba ang natural na paraan para sa pag-ihi? Pabalik-balik po kasi yung kondisyon. Normal naman po lahat sa check-up. Thanks. Brother Vic? Okay. Well, alam mo naman, ikaw ang champion. Hindi naman. Well, alam mo, yung sinasabi, they have to identify whether it's actually, most probably, baka magkaroon ng... Meron ba? Tingin mo? Hindi. Blockage? UTI. Inflammation. Na pabalik-balik. No? In other words, hindi na maraming UTI. So, sinabi niya na halimbawa, ay data normal. Di ba? So, being a doctor, no? Anong payo mo sa isang tao na halimbawa sinasabing gano'n. Sa akin naman, halimbawa, attribute, most of the problem comes into, to infection inflammation, di ba? But anong chinecheck? Kung hindi mo makikita at malaman kung anong chinecheck, no? But maybe from the urine, malalaman mo kung mayroong infection. Kasi kinupur po ang urine So you can determine kung mayroong bacteria, kung mayroong virus. Yung UTI po is what is called urinary tract infection. So mula po sa inyong kidney, papunta doon sa ihian ninyo, kung mayroong infection dyan. Ang problema po, kung yun na yan, pumanik na hanggang sa kidney mo. Mas malaking problema, pag-ihi po ng... kasi dalawang sistema yan, either ka ng ihi, o nagkakaroon ng pain sa pag-ihi mo. At kung minsan, kung nasusugatan na yung mo, nagkakaroon ng dugo. Sinabi nun bumabalik-balik ibig sabihin gumagaling. Recurring. Tapos, bumabalik. So in other words, hindi niya na-treat ang cause. Okay, many times, dito kung minsan, pag sinabi ng doktor, uminom ka ng ganito na araw, o kung sino man ang kinusulta nyo, pagkatapos ng araw na wala na yung simptoma, tigil na. Ay, magaling na ako. Oops. Maybe, maybe not. So kung ikaw magkukonsulta sa doktor, sundin mo kung ano kung ang tiwala mo na doon sa doktor, sundin mo yung sinasabi. Whether you go to any other practitioner ng different modality, kung ano sabihin nila at ipaliwanag sa iyo, yun ang sundin mo. Ang mahirap sa atin, marunong pa tayo. Before that, marami na tayong dumadating na mga text dito. We will stop for reminders and we will be right back. Huwag po kayong mawawala.
Okay po, balik tayo. Kanya lang bago natin ipagpatuloy ang ating usapan tungkol sa mayroong problema po sa kanilang pag-ihi, meron tayong tip of the week. At ito po ay may kinalaman sa napaka-ordinaryong pruta na tinatawag calamansi. Alam naman ninyo, madalas tayong uminom ng calamansi juice. Pero alam nyo, it might help to take calamansi juice 2 to 3. Huwag lang nyo naman pasosobrahan, baka masyado kayong mga sim. At saka, ano bang kabutihan ng calamansi? Ito po ay mayaman sa vitamin C. Ang vitamin C po ay isang antioxidant na siyang ginagawa ng katawan na una panlaban sa stress. It's your first defense against stress at tinutulungan yung inyong immune system to cope with different situations in your body. So, maganda po yan. Inumin ninyo ang vitamin C kasi kung namamahalan kayo. Kasi pwede tayong uminom kayo ng vitamin C na chemically prepared. Although ako I prefer organic, naturally sourced vitamin C. Kanya lang, makikita natin yung vitamin C when it is to counter your stress. Kasi po ang stress nagpo-produce yan ng radicals. At yung free radicals po, pag hindi natin sayan sa katawan natin, yung mga free radicals na yan ang umaatake maraming cells sa atin para makompleto sila because a free radical is a molecule with a missing oxygen element. Nanakaw yan, atakihin ang isa pang cell, ayun, nagkakaroon tinatawag na cascading effect and multiplying effect. Maraming mga cells ngayon na nasisira, pagka nasisira yung mga cells na yan, hindi nagpa-function, you get reduced energy, your immune system begins to get compromised, and then you become vulnerable. Maraming klaseng ibang infeksyon na siyang pwedeng umiral sa ating. So, make it a good habit at napakamura ng kalamansi. Pwede ka magtanim ng isang kalamansi buto dyan. Yung bakuran, no? Lagay mo lang sa isang lata. Na gano'n, lagay mo ng lupa, tanim mo yung kalamansi, madali naman tumubo at pag yan ay okay, mabibigyan ka ng kalamansi halos araw-araw sa iyong buhay. So, don't forget, mabuti po ang kalamansi at yan ay napakamura na natural na tulong po sa ating immune system at saka pang-kontra sa stress. Kanya kung kayo ay nagtatrabaho at nabubuhay sa saan, kasi ginugulo kayo ni Mister, yung mga anak mga suwail at lahat na yan, kayong makababaihan. Yung gamitin yung kalamansi to help you cope with stress. Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan dito tungkol UTI, no? Yung urinary tract infection. Nagtanong natin na nahihirapan siyang umihi or whatever, tapos madalas umihi, pagkatapos pabalik-balik. Actually, hindi ba, doktora, this is yung urinary tract infection na yan, yung problema sa pag-ihi. Nababahala niya, lalaki at babae. Totoo po. Matter of fact, would you say, mas madalas nga magkaroon ng UTI ang babae? Po. Babae. Kesa sa lalaki, no? Alam po ninyo kung bakit. Sinabi nila na sa babae daw, hindi ba? Mostly dahil sa candida Infection. which is natural to the woman's uterus, no? Pero na-affect na out of balance ang balanse ng bakterya doon. Lumalaganap ang candida yeast at yun ang sanhi ng UTI. Ano ba rin, meron ba yung ba pag-abalahan ng pansin ng mga kababaihan? Mostly po talaga kailangan natin pansinin yan kasi po napaka laganap sa mga kababaihan ngayon. Kasi maaari din pong gawin hormonal imbalance. So pag nagkaroon ng hormonal imbalance, isa pong factor na talagang mag-trigger ng infection. Tapos yun nga po yung pag hindi po maganda ang balansya ng pH natin as we age, yun po nagsisimula na rin. Pagka naging more acidic, lalong lumalaganap ang bad bacteria. Opo. Pagka nagiging more alkaline, nababalanse at namomoderate ang growth. So yung balanse ng good and bad bacteria, although this is a yeast, no? There's such a thing as a good yeast and a bad yeast. Meron po tayo